Umiigting ang tensyon sa West Philippine Sea at sumasabi sa atin at dumarami na ang mga bansa na nakikipag-ugnayan sa Pilipinas kontra sa China. At isang malaking balita mga kaibigan dahil ang Europa ay kaanib na rin ng Pilipinas. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ang panggigipit ng China laban sa Pilipinas ay isang issue sa Europa. Ayon kay Germany Foreign Minister na si Annalena Baerbock, noong Huwebes, ang mga mapanganib na hakbang ng China laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa South China Sea ay nagdudulot ng pangamba sa Europa. Sinabi niya na ang mga ganitong aksyon ay lumalabag sa mga batas ng pandaigdig at naghihigpit sa kalayaan ng paglalakbay. May mga matindi at mabagsik na hangin na dumaraan sa South China Sea at ito ay nangyayari sa gitna ng isa sa mga pinaka-dynamic na rehiyon sa ekonomiya sa buong mundo. Dagdag pa niya, ito ay ayon din sa ulat ng GMA. Ang mga insidente sa nagdaang buwan kung saan ginamit ng Chinese Coast Guard ang mga laser at water cannon laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at mga insidente ng banggaan ay nagbibigay ng alarma sa amin sa Europa kahit na libu-libong kilometro ang layo namin ayon sa pangunahing diplomatiko ng Germany. Ang mga ganting hamon na ito ay lumalabag sa mga karapatan at oportunidad para sa ekonomikong pag-unlad ng inyong sariling bansa at iba pang mga bayagpain ng Estado. Sabi pa ni Baerbock na itinagdag na ang aksyon ng China ay nagdududa sa kalayaan ng paglalakbay na nakasaad sa batas ng pandaigdig. Si Baerbock ay kasalukuyang nasa bansa para sa isang opisyal na pagbisita kung saan siya ay nakipagtagpo kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang. Ang pagbisita ay nagtatakda ng unang pagbisita ng isang ministrong panlabas ng Alemanya sa Pilipinas sa loob ng mahigit na isang dekada. Ang mga pangunahing usapan ay nagpalibot sa mga pampolitika at pang-ekonomiyang ugnayan na may fokus sa mga inisyatibong pangkapayapaan ng Alemanya at pagkikipagtulungan sa kaunlaran sa Pilipinas at ang pagtupad ng dalawang bansa sa patakaran ng pandaigdigang kaayusan sa gitna ng lumalaking tensyon sa South China Sea. Upang ipakita ang kanyang matinding pagkadismaya sa sunod-sunod na pangarib na hakbang ng China laban sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas, opisyal na ipinasa ng gobyerno ng Pilipinas ang isang mas matindi at diplomasyang nota sa Chinese Foreign Ministry sa Beijing noong Disyembre ng nakaraang taon. Ang demarche ay ginawa dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng water cannon laban sa mga sasakyang panggobyerno ng Pilipinas, habang isa ay binangga ng mas malaking barkong Chinese Coast Guard sa dalawang magkahiwalay na insidente sa Scarborough Shoal at Second Thomas Shoal noong Disyembre. Tinatawag ng Maynila ang Scarborough Shoal, Baho de Masinloc at Second Thomas Shoal ay Yungin. Sa diplomasya, ang demarche ay ginagawa upang tutulan ang mga aksyon ng isang dayuhang pamahalaan o hilingin ang suporta sa patakaran. Sa paggamit ng mas mabagsik na wika, ipinakita ng demarche ng Pilipinas ang seryosohang alalahanin ng bansa ang kahalagahan ng sunod-sunod na agresibong aksyon ng China sa South China Sea at ang pag-eskalit ng tensyon sa pagitan ng dalawang Asyanong kapitbahay na matagal nang nag-aaway sa teritoryo sa strategic na mayamang may katuturan. Sa press briefing, nagpapasalamat si Manalo kay Baerbock sa matibay na suporta ng Germany para sa batas ng pandaigdig kabilang ang 1982 United Nations Convention of the Law of the Sea o UNCLOS at ang final at legal na 2016 Arbitral Award at sa pagiging mahalagang kaakibat ng Pilipinas. Binigyang diin ni Baerbock ang pangangailangan na palakasin ang kooperasyon nito sa mga kaibigan at kasosyo tulad ng Pilipinas, kabilang ang Coast Guard upang tiyakin ang batas ng pandaigdig ay nasusunod. Kaibigan, mahalaga na tayo ay maging mapagmatsyag sa mga nangyayari sa ating paligid. Hindi natin alam kung ano nga ba ang nahihinog na pangyayari na pwedeng mangyari sa hinaharap. Wala tayo pang gagawin kundi ipanalangin na nawa ay maging maayos ang lahat at tayo ay maligtas sa kapahamakan. Pangalawang Kronika 7 verse 14. At kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba, manalangin, dumulog sa akin at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan, diringgin ko sila mula sa langit at patatawarin ang kanilang kasalanan at pagpapalain ang kanilang lupain. Kaibigan,
tayo ay lumapit ngayon sa ating Panginoong Diyos, talikuran ang ating mga kasamaan at kasalanan, at hilingin ang kapatawaran sa ating Panginoong Diyos, magpakumbaba, at lahat ng ating mga ninanais at tinadalangin ay tutuparin niya. Lalong higit kung ito ay may kinalaman sa proteksyon at pagkakaroon ng peace of mind. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, tunay nga po Panginoon na kayo po ang Diyos na nakakaalam kung ano pong nangyayari at nakakaalam kung ano pong mangyayari sa hinaharap. Tulungan kami Panginoon na magkaroon ng pananampalataya sa inyo. Aming pong hinihiling na patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pakalinisin Panginoon ang aming puso upang kami po'y maging karapat-dapat sa inyong banal na harapan. Hinihiling po namin Panginoon na iligtas niyo ang inyong bayan, iligtas niyo ang inyong mga anak, at tulungan kami Panginoon na maging malakas at matatag sa mga pagsubok ng buhay at magkaroon kami ng kapayapaan sa aming puso dahil naniniwala kami na kayo po ang may kontrol ng lahat. Salamat Panginoon sa pagtinig ng aming panalangin at salamat sa assurance na hindi niyo kami papabayaan hanggang sa katapusan ng mundo. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.